Good day everyone. In this lecture, I will discuss yung first topic natin for midterms, which is Introduction to Statistics. So, throughout the midterms, which is meron tayong 5 meetings, including this recorded lecture, meron tayong 5 meetings sa midterms para i-discuss yung statistics as data management tool. So, in this lecture nga, sabi ko kanina, i-discuss ko yung introduction to statistics, yung mga basic concepts, and then the following weeks ay i-discuss naman yung descriptive statistics and inferential statistics. So, most probably, tig 2 weeks itong descriptive, 2 week i-discuss. Pero kung kaya naman natin ng 1 week, edi mas maganda. Pero hindi natin yan mamadaliin kasi maraming topics yan and sana makatulong itong midterm topics natin pagdating sa inyong research kapag kayo nag-research na in your later year. Okay, so simulan na natin. So for basic statistics, didiscuss ko nga yung intro to statistics. So kasama dyan yung mga classification ng data, levels of measurement, and hindi ko na isa-isahin. Tapos so today, ito yung pag-uusapan natin. Tapos, coming weeks, descriptive stat at saka inferential statistics. Alright. So let's start with basic statistics or introduction to stat. So define muna natin. According sa Journal of the American Statistical Association, ang statistics daw is an intellectual method. Pag sinabi nating method, meaning process. So, ang statistics are intellectual method that applies wherever data, variation, and chance appear. In Tagalog, kung saan daw merong data, merong variation, at merong chance, ay pwedeng gamitin ang statistics. So, stat is a fundamental method because data, variation, and chance are omnipresent. Meaning ng omnipresent, present everywhere. So, ang data daw, present yan everywhere, which is true. Kahit sa mga bahay ninyo, may data dyan. Halimbawa, gaano katagal maligo yung mga kapatid ninyo. So, paano niyo siya magagamit yung data na yun para makatulong sa inyo? Ayan. So, sa kahit saan, meron data. So, it is up to us to use this data for our own benefit. So, in addition to the definition, sabi dito, it is an independent discipline with its own core ideas rather than, for example, a branch of mathematics. So, according sa Journal of the American Statistical Association, ang stat ay hindi daw siya branch of mathematics. Although, ginagamit yung mathematics kasi nga ang math ay language. So, ang stat, ang language na ay math. Pero, ang statistic ay own discipline. Ayan. So, statistics offers general, fundamental, and independent ways of thinking. So, it offers a way of thinking. So, sabi natin nung nakaraan, ang mathematics is able to give us perspective. So, ganun din yung statistics na nagkakaroon tayo ng iba't ibang perspective, how we look at things, how we look at problems through the lens of statistics. So, yun yung sabi ng Journal of the American Statistical Association. So, nabanggit dito yung data variation and chance. Ano ba meaning ng mga yan? So, kapag sinabi natin na data, yun yung collected set of factual measurements, observations, or counts. So, halimbawa, nag-survey kayo. Kung ano yung sinagot ng mga respondents ninyo dun sa survey, data yung tawag dun. O kaya naman nag-experiment kayo. Halimbawa, nag-measure kayo ng mga height ng mga first year or freshmen sa Lunagoco. So, yung na-measure ninyo, tawag dun ay data. The next, variation. Kapag sinabi naman na variation, so kung ano yung measure ninyo na data, syempre, nagkakaiba-iba yan. So, halimbawa, nag-measure kayo ng, ayun nga, yung height ng freshmen sa Lunagoco Colleges. So, halimbawa, yung unang 10 na na-measure ninyo, ang mga height nila, for example, ay 152 cm, tapos yung sunod ay 160 cm, tapos 172 cm or centimeters, and so on. So, merong variation, nagbabago-bago yung sukat nung data. And then, yung chance, kapag sinabi naman natin na chance, it is the measure of the likelihood or yung tinatawag natin na probability. So, ibang tawag sa chance ay probability.
that a specific event will occur, often expressed as a percentage or a probability between 0 and 1. So kapag ang chance ay 0, ibig sabihin impossible mangyari. Kapag ang chance ay 1, ibig sabihin 100% na mangyayari siya. Okay, next. According naman kay Vecalati and Everett 2019, ang statistics daw is about solving problems. So yung data, which is yung measurements or observations relevant to these problems are collected and statistical analysis are used to provide useful answers. So kapag halimbawa kayo nag-survey, halimbawa nag-research kayo, tapos yun nga na paliwanag or naibigay ko na yata ito na example. Halimbawa nag-survey kayo sa 1,000 people. So, yung data na nakuha nyo from that 1,000 people ay, syempre, bakit ba kayo nag-survey? So, meron kayo na-identify na problem. And sa tingin ninyo, kapag nag-survey kayo, mabibigyan ng sagot yung problem ninyo. So, sabi dito ni na Vecalati and Everett, yun daw data na yun ay magagamit natin to provide useful answers. So, paano? So, gagamitan ng statistical tools which is pag-aaralan natin sa later weeks. So, halimbawa, imagine you are a community worker in charge of reducing high school dropout rates in your community. So, based dito, ano yung problem natin? Ang problem ay yung dropout rates dun sa community. So you start with a question. Why are so many students leaving school early and what can we do about it? So may problem tayo. Tumataas yung mga nagda-drop out from school. So as a community worker, gusto mong masolusyonan itong problem na to. So to find answers, you collect data through etong mga 'to. So, yung number of absences per student, mine-measure, tapos yung family income, and then distance to school, and reasons for dropping out from interviews and survey. So, nag-survey daw or nag-interview para makuha yung mga data na yan. And then you use statistical analysis to look for patterns. So, are students from lower income families more likely to drop out? May kinalaman ba yung income nung family nung bata or nung estudyante kung siya ay magda-drop out o hindi? O kaya naman, does travel distance affect attendance? Kapag ba malayo yung bahay from school, ay yun ba yung reason kung bakit nagda-drop out? O kaya naman, is there a significant relationship between parental education or yung natapos ng magulang and yung dropout rate ng estudyante? So, yun yung mga possible na masagot through surveys, through statistics, which is kung titingnan ninyo, simple questions lang yan. Pero kung kaya ninyong sagutin yan, sabi nga dito sa illustration, kung kaya ninyong sagutin yung mga questions na 'yan, so malaki yung maiitulong niyan sa community kung ang goal nga ay pababain yung dropout rate. So yun yung purpose ng statistics according kay Fecalati and Everett. Yan. So, kaso may warning tayo. Kung naalala ninyo dun sa ginawa natin, yung pinaliwanag ko sa inyo dun sa inductive versus deductive reasoning, 'di ba meron tayo dong inductive reasoning kung maalala niyo yung nag-ano tayo, ay sorry, yung binigyan ko kayo ng bilog, wait lang, 'yan, yung nag-connect tayo ng mga data, ng mga dots, 'yan, 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 kung naalala ninyo 'yan, ginawa natin 'yan sa klase. 'Yan, tapos binilang natin yung number of regions. And so kung maalala ninyo, nagkamali yung based dun sa paanim na dots, 'yan. 'Di ba ang sagot dun ay 31, pero according dun sa specific, um, data na meron na tayo, akala natin ang sagot ay 32, 'yun kung naalala niyo pa. So, warning kapag ang sampling method natin ay hindi maayos. So, halimbawa, 'di ba sabi natin dito, meron tayong mga questions dito and masasagot daw natin 'tong mga questions na 'to through statistics. And ang statistics kasi, ang ginagamit niya ay inductive reasoning. Kung maalala ninyo, ang inductive reasoning may mga assumptions do'n. And ang inductive reasoning ay hindi siya
reliable kapag kaunti yung samples. So, yun yung warning dito sa statistics. So, kung mag-infer kayo about the whole population using sample, so kailangan yung sample ninyo ay maayos yung pagkakapili or it accurately represents the population. So, kung ang halimbawa, nag-survey kayo ng 1,000 students para malaman nga yung dun sa community ninyo bakit tumataas yung dropout rate. Tapos halimbawa, ang sinorvey ninyo na mga estudyante ay puro ano lang, mga 100 meters away from the school lamang. So, ibig sabihin pangit yung samples na napili ninyo kasi yung mga sinorvey ninyo, yung mga malalapit lang din sa school. So, hindi sila representative of the whole population. So, kung yun yung gagawin ninyo, ibig sabihin yung assumption ninyo at the end of your research or your survey ay mali-mali. Yun. So, yun yung warning pagdating dito sa statistics kung kayo ay mag-i-infer or gagawa ng conclusion from the sample. Yan. Ayan. So, dito, so nagbigay ako sa inyo ng dalawang definition ng statistics. Yung una ay from the Journal of the American Statistical Association. Pangalawa ay from Vicalati and Everett. Pero dito sa klase natin, ito yung gagamitin natin na definition ng statistic. So, according sa Oxford Dictionary, ang statistics daw ay science of collecting, analyzing, interpreting, and presenting data for the purpose of inferring proportions in a whole from those in a representative sample. So, nagko-collect ng data. Kapag na-collect yung data, i-analyze. Kapag na-analyze na yung data, i-interpret. Meaning ng interpret, gagawa niya na ng mga assumptions or conclusions. And then, ipapresent na yung data. So, yan yung statistics. Next, variable versus attribute. So, ang variable ay important concept pagdating sa statistics kasi yun yung characteristic or yung any number or quantity na minimeasure natin. Ano naman yung attribute? Ang attribute naman yun yung pagkakaiba-iba sa isang variable. Okay, so halimbawa ang variable natin ay age. Okay, so tingnan niyo muna etong age na to. So, ayan, ito. So, ang age, diba, halimbawa nag-survey kayo ng 100 100 students, for example, sa Lunagoco. Tapos, ang variable ninyo ay age, meaning yung 100 students na yun, tinanong ninyo, anong edad mo na? Tapos may mga sumagot dun na 18 years old, 25 years old, 40 years old, siguro meron 16, meron 17, and so on. So yung mga iba't ibang sagot sa age, ang tawag natin dun attributes. Yung variable naman, isa lang yan, age. Yan. So yun yung pinagkaiba ng variable and attribute. Yan. So, ito, mga example pa na lang variables, yung sex, blood type, academic performance, and marital status. Yan. Next, population versus sample. So, kapag sinabi natin na population, yun yung complete set of individuals or items being studied, yung kabuuan. Kapag sample naman, ay kukuha ka lang ng kaunti mula dun sa population, yung subset na tinatawag natin. And sila lang yung pag-aaralan or kukuhaan ng data for the study. So, for example, you are doing a study on the behaviors of adults over 40 years old who had not finished college towards their willingness to continue their study. So, sabi dito, gusto niyo daw pag-aralan yung adults na 40 years old and older na hindi pa nakapagtapos ng college towards their willingness to continue their study. So, basically, tatanungin ninyo sila kung gusto ba nilang mag-continue sa study or hindi. So, halimbawa, ang sample ninyo ay 10 adults from each town or city in Oriental Mindoro. So, halimbawa, 10 mula sa Puerto Galera, 10 mula sa
Conchodoro, 10 mula sa Bako, 10 mula sa Calapan, and so on hanggang 10 sa Bulalakaw. So, ang population ninyo ay Oriental Mindoro. Ibig sabihin, kung ang sample ninyo ay nagmula lamang sa Oriental Mindoro, so hindi nyo pwedeng sabihin na, halimbawa, ang conclusion ninyo ay um, according to Filipinos. Yan. So, mali yun. Kasi, ang samples mo lang ay from Oriental Mindoro. So, in other words, ang population mo ay Oriental Mindoro. Example 2. So, halimbawa naman, ganun ulit yung study. Pero this time, yung sample mo na ay 100 adults from each province in the Philippines. So, this time, kada province sa Pilipinas ay kinuhanan mo ng sample. So, dito mo palang masasabi na ang population mo ay Philippines. So, in other words, yung sample and population ay nagbabago-bago siya depende sa kung ano yung sinet mo na population. So, halimbawa, ang sinet mo na population ay Kalapan lamang. So, pwede kang kumuha ng halimbawa kada barangay. So, 10 sa barangay Lalud, 10 sa barangay Lumambayan, 10 sa San Vicente, and so on. Yan. So, ang population ay nagbabago-bago. And ano yung importance? So, ang importance na alam mo yung population mo ay syempre kapag nag-conclude ka na after ng research ay syempre ang limit lang nun ay kung ano yung population or ano yung sample sa nanggaling. Next, statistic versus parameter. So kapag parameter, ito lang yung mga yung mga mini-measure ninyo na tumutukoy sa population. And so anything na with regards to population, parameter yung tawag natin doon. Halimbawa ay mean. Halimbawa, um, ayun nga, yung mean or average. Kapag nanggaling sa population yun, tawag doon ay parameter. Pero kapag nanggaling lamang sa sample, ito, halimbawa, halimbawa sa klase ko. For example, sa isang klase ko, merong 40 students. So, kung halimbawa kinuha ko yung mean age, halimbawa, yung 40 students na yun, kinuha ko, tinanong ko sila isa-isa kung ano yung edad nila. Tapos, kinuha ko yung mean. Ang tawag doon sa makukuha ko na mean ay parameter. Okay. Pero, pagdating naman dito sa statistics, halimbawa, kumuha lang ako ng 25 students. Tapos, yung 25 students na yun, sila lang yung tinanong ko ng edad nila. Pero yung total ng estudyante ko, 'di ba, ay 40. So, since 25 lang yung kinuhaan ko, ang tawag na do'n sa mean na mako-compute ko na edad nila ay statistic. Yan. So, yun lang yung pinagkaiba nun. And it is important that we know kung ano yung tinutukoy natin, kung statistic or parameter, kasi minsan nagkakaiba sila ng formula. Okay, next, classifications of data and levels of measurement. So, may dalawa lang broad classification of data. Una ay qualitative, pangalawa ay quantitative. So, kapag sinabi natin na qualitative, ito yung mga hindi natin pwedeng bilangin. Ito yung mga categorical lamang. Ibang tawag sa qualitative ay categorical. So, halimbawa, religion. So, hindi mo naman pwedeng bilangin. Halimbawa, nagtanong ka ng, kumuha ka ng 10 tao, tinanong mo sila kung anong religion nila. So, halimbawa ay 10 ay do'n sa 10 'yun halimbawa ay may 8 na Roman Catholic, may isang born again, tapos may isang INC. So, hindi mo ano 'yun, yung INC, yung born again, tsaka yung Roman Catholic ay categories 'yun. So, tinatawag silang qualitative data. Ang quantitative data naman, ito yung mga variables na nabibilang. So, halimbawa ay age, 'yan. So, nabibilang siya. Next, so under ng quantitative data, pwede pa siyang i-further classify as discrete or continuous. So kapag discrete, yun yung mga countable data natin. So, magsisimula yan sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Basta countable and whole number. So, kailan ginagamit yan? Halimbawa, ang pinag-uusapan ninyo ay number of children. So, ang number of children, countable lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa, nag-survey kayo ng 10 families. Tapos yung 10 families na yon, halimbawa, ang
anak ang number of um wait lang. Okay. So, kapag sinabi natin na discrete, countable 'yan. So, halimbawa meron kayong 10 families. Okay. So, yung family number one, ang number of children halimbawa ay 1. Tapos yung family number two, ang number of children ay tatlo. Tapos 4. Tapos 2. Tapos 1. Tapos 7. Ganyan. 6. Tapos tatlo. Tapos tatlo. Tapos isa. Tapos dalawa. So, ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10 yan. So, anong total niyan? 4, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27. 27. So, kapag kukunin natin yung mean number of children, so 27, 'di ba yung sum ay 27. So, 27 divided by 10 ay 2.7. Kaso, ang pinag-uusapan kasi natin dito ay number of children. So, wala naman tayong number of children na 2.7. Ano yun? Ano? Walang ano, kalahati o kaya naman ay basta hindi buo. Etong part na 'to kasi hindi yan buo. So, walang ganyan. So, kapag discrete data, kailangan kung ang pinag-uusapan natin or halimbawa ang research ninyo ay about number of children or any discrete na data, kailangan yung 2.7 ay ira-round off ninyo either 2 or 3 depende dun sa context ng inyong study. Yan. So, next, continuous variable. So, pag continuous variable, dito yung pwede na yung may mga points. So, halimbawa ay income. Halimbawa, ang income ay, halimbawa, yung isang in-interview ninyo ay 35, tapos yung isa ay 12K, tapos yung isa ay 8K, and so on. Yan. So, dito, pwede na siyang magkaroon ng mga point. Kasi may point naman talaga sa peso or sa money. Yan. So, yun yung difference ng discrete and continuous. So, it's, again, lahat ng mga pinag-usapan natin ay important, ano yan, important concepts yan sa statistics. Okay, levels of measurement naman. Ang levels of measurement ay nahati sa apat. Una ay nominal, pangalawa ay ordinal, next interval, and then ratio. So the type of statistical test that a researcher will use will depend on the variables levels of measurement. So yung mga variables natin, iba't iba yung level of measurement niyan. Unahin natin yung nominal. Kapag sinabi natin nominal, ang tatandaan nyo lang dito ay name. Okay, name. Ibig sabihin, 'pag name, categories lang 'yan. So, halimbawa ay civil status. So, etong nominal at saka ordinal, under 'yan ng qualitative. Qualitative, excuse me, data. So, halimbawa ay, tanggalin ko muna. Dito muna tayo sa nominal. So, dito sa nominal, named categories. So, halimbawa ay civil status, married or single. O kaya yung example ko kanina, yung religion, Roman Catholic, INC, born again, Muslim, and so on. Yan. So, named category. Ang ordinal naman ay categories pa din siya, qualitative data pa din siya, pero may order na. Yan. So, ang tatandaan nyo dito ay merong order. So, halimbawa ay satisfaction rating. So, yung 5, 4, 3, 2, and 1 ay satisfaction ratings. Ay, wait lang. Bakit na example? Halimbawa ay satisfied o kaya ay not satisfied. Ay, wait lang. Hindi, hindi, hindi. Mali, mali, mali. Dito sa ordinal, ang mga variables natin ay may order. So, halimbawa na lang ay freshman.
Yan. Ang freshmen ay mga first year, tapos sophomores ay second year, tapos juniors, at saka senior. Yan. So, kung mapapansin ninyo, eto, categories pa din sila, pero may order na. So, ito yung mga seniors, mga fourth year, ito third year, ito second year, ito first year. And so, again, categories, pero may order. And nagpo-fall silang dalawa, ito, sa qualitative data. Ito namang interval tsaka ratio. Ang interval ay numerical data na no true zero. Okay. Kapag sinabi natin na no true zero ay, wait lang. Pag no true zero, ibig sabihin, kapag ang value nung variable na sinusukat ninyo ay zero, ay ibig sabihin nun, um, value pa din siya, pero hindi ibig sabihin ay wala. Okay. So, halimbawa, nag-measure kayo ng 0 degrees Celsius. Ang ibig sabihin ba nito ay no heat? Kasi sabi natin, di ba sabi natin kapag zero, wala. So kapag ba sinabi natin na 0 degrees Celsius, ang ibig sabihin ba nito ay there is no heat? So mali yun. Ay, so ang 0 degrees Celsius ay sukat pa din siya ng temperature, pero level lang siya nung ano, ng temperature. So hindi natin pwede sabihin na kapag 0 degrees Celsius ay walang heat. So mali yun. So no true zero. Kaya nga merong ano, -1 degrees Celsius. Yan. So no true zero. Next, ratio. Ang ratio naman ay meron ng true zero. Kapag ang value no variable ay zero, meaning wala talaga. Okay. So, halimbawa ay income. Kapag halimbawa nag-survey kayo, tapos ang sagot ng isang tao na income niya ay 0 peso, ibig sabihin wala talaga. Ayan. So, unlike dito, sa 0 degrees Celsius, meron. Pero, ayan, hindi ibig sabihin ay wala. Ayan. So, sana naintindihan niyo yung difference ng interval and ratio. So, again, bakit kailangan matutunan yung levels of measurement? Kasi yung mga statistical tools natin ay depende sa kung ano yung levels of measurement ng data na meron tayo. Next, variables, data collection, and sampling. So, again, na ano ko na to, na-define ko na kanina kapag sinabing variable, any characteristic number of or quantity being measured. Next naman, variables. Ano naman yung mga klase ng variables natin? So, meron tayong tinatawag na explanatory variable tsaka response variable. So, mas kilala natin yan sa tawag na dependent tsaka independent variable. Ayan. Pero dito sa klase natin, tawagin natin sila na explanatory variable tsaka response variable. So, ano ba yung explanatory variable? Ang explanatory variable is the factor that might influence the outcome. Ayan. Tinatawag natin siya na independent variable. For example, ang halimbawa, income. Ang income ba ay nakaka-affect sa dropout rate? Ayan, so ang dropout rate ay yung response variable, yung variable na naaapektuhan. Tapos, ang income, yun yung might influence. Ayan. So, independent variable, yung explanatory variable. Ang response variable naman, ito naman yung ano, yung naaapektuhan na variable. So, halimbawa, sabihin natin na income. Does income affect um, dropout rate? Ayan. So, ang income, ito yung tinatawag natin na explanatory variable. Kaya bang i-explain ng income kung bakit yung dropout rate, which is yung response variable, ay tumataas o bumababa? Ayan. So, yun yung ibig sabihin ng explanatory and response variable. So, ganyan lang yung ginagawa sa statistics. Nagme-measure tayo ng variables, tapos tinitingnan natin may connection ba yung mga variables na yun.
And other research variables, control variable, tsaka extraneous variable, di na natin yun masyadong pag-uusapan. Next, data collection. So, meron tayong apat lamang na i-discuss, yung mga most common types of investigation used in behavioral research. So, yung una ay survey, pangalawa ay experiments, pangatlo ay observational studies, and pang-apat ay quasi-experiments. So, kapag sinabi nating survey, surveys involve an exchange of information between researcher and respondent. So, yun yung mga nagtatanong kayo. So, kunin ninyo yung data from the sample through questions. And so, it can be written or in-person interview. So, kapag magsasurvey kayo, syempre, kahit saan naman, kailangan yung sample na tatanungin ninyo ay representative. Tapos, mini-minimize yung non-response. Ibig sabihin ng non-response ay halimbawa, kailangan ninyo ng 100 respondents. Tapos, nag-send out kayo ng form sa 100 respondents. Tapos, tatlo lang yung nagbalik. Ibig sabihin, meron kayong 97% na non-response, which is pangit yun. So, kailangan ma-minimize yung non-response. And also, syempre, yung questions dun sa survey should elicit accurate responses. Ibig sabihin, as much as possible, babawasan yung mga open-ended questions. So, halimbawa ay, anong example ng open-ended question? Halimbawa ay, paano nakakatulong sa iyo ang, halimbawa ay four-piece? Yun. So, open-ended question siya. Medyo mahirap na i-analyze yung mga ganong klaseng question. So, as much as possible, dapat ay close-ended question. Next, experiment. Ang experiment naman ay experience carefully planned in advance and designed to form a secure basis of knowledge. So, kapag sinabi natin na, ayun ay according kay Ronald Fisher, so, ang experiment daw ay experience lang, pero carefully planned in advance. So, the goal of an experiment is to allow inferences to be drawn about the effects of an intervention of interest that are logically coupled by the data and hence allow assessment of a causal relationship. So, meron tayo ditong mga variables na minimeasure and ang ginagawa sa experiment ay tinitingnan kung yung bang variables ay may relationship with each other. Next, observational study. Kapag sinabi naman na observational study, dito, ino-observe mo lang yung samples. And so, basahin ko. Observational studies involve recording data on the members of naturally occurring groups, generally over a period of time without manipulating variables or applying interventions. So, sabi dito ay without manipulating variables. Ibig sabihin, kung researcher ka na nag-o-observational study, ibig sabihin, wala kang ima-manipulate na variable. Ibig sabihin ay, hindi mo papakalaman yung mga tao, halimbawa ay tao yung in-observe mo. Hindi mo papakalaman yung tao, kundi i-observe mo lang sila. Ayan. Dito naman sa quasi-experiment ay para siyang pinaghalo na experimental at saka observational study kasi dito sa quasi-experiment, minimimic niya yung experiment by manipulating an independent variable but relies on pre-existing groups or non-random methods. So, ano example ng quasi-experiment? Halimbawa, sa isang klase, okay, halimbawa ako ay isang teacher. Tapos gusto kong i-determine kung yung klase ba ng quiz ko ay iba ano yung effect sa student. So halimbawa ang quiz ko ay identification type. Yan, identification. Tapos yung another quiz ko ay multiple choice. Multiple choice, yan. Ano yung effect kapag identification? Ano yung effect kapag multiple choice? So, halimbawa, yung mga student ay group into, halimbawa ay, hindi pala. Halimbawa, yung mga student ko, yan. So, hindi ko na sila, naturally occurring groups na sila eh. Yan. Halimbawa, ang magkakaklase ay, halimbawa, BSN 1F. So, tas may another section. Halimbawa ay BSN
1G. So, hindi puwede na yung mga student dito sa BSN 1G mapupunta dito, tapos yung iba sa 1F mapupunta diyan. So, hindi puwede. Kailangan ay naturally occurring groups. 'Yan. So, ang quasi-experiment ay pinaglahok na, um, experimental at saka observational. In a sense na yung groups hindi mo papakialaman. Ang papakialaman mo lang ay yung mga variables. Yan. Next, pinagkaiba naman ng survey versus census. So, ang survey ay sa sample. So, halimbawa, meron kayong mga taga-Kalapan. Halimbawa, gusto mong mag-study sa Kalapan. Right? Yan. So, kapag kumuha ka lang, halimbawa, ilan ba yung population sa Kalapan? So, hindi ko alam, pero halimbawa lang. Halimbawa, merong 100,000 na tao dito sa Kalapan. So, kapag sample or survey, so kapag survey, ang gagawin mo lang ay kukuha ka lang halimbawa ng 100 people, tapos yun lang yung survey mo. Kapag sa census naman, ang data na kukunin mo ay from the entire population. So, 100,000 tao yung kukuhaan mo ng data kapag census yung ginagawa. Ayan. Kaya ngayon sa PSA or sa Philippine Statistics Authority yata, yan, census yung tawag kasi nagbabahay-bahay sila. Pinupuntahan nila yung entire population. So, yun yung pinagkaiba. Next, sampling method. So, kapag sinabi natin na sampling, it is the process of selecting a representative subset of the population. So, kung itong malaking circle na to, ito, yun yung population, tapos kukuha ka lang ng sample mula dun sa population. So, na-discuss na natin yung subset, and so dapat alam niyo na yun. So, ang subset ay sample size, yung sample from the population. So, bakit tayo nagsasampling? Kasi 'di ba nung nakaraan sabi natin kapag deductive reasoning, mas maganda 'yan kasi mas sure tayo sa data, walang assumption. So, why not census yung gawin? Bakit kailangan mag-sample? Eh, pag sample, meron tayo dito mga assumption. So, kasi kapag ang gagawin ninyo ay population, so it's almost impossible to get data from the whole population. So, halimbawa, ang gusto mong pag-aralan ay age of um, marrying marrying age. Halimbawa, basta ayan, age, marrying age na lang. Ayan. Ayan. So, halimbawa, ang gusto mong pag-aralan ay marrying age. Ano yung mean age na kung saan nagpapakasal yung mga tao? Tapos, alam nga namang ang tatanungin mo ay buong lahat ng tao sa Kalapan. So, it's almost impossible to do that. Magastos, time consuming. Kaya tayo gumagamit ng sample. Yan. So, meron tayong mga methods na ginagamit sa sampling or sa pagpili ng mga samples. So, 5 yan. Random, stratified, cluster, systematic, and convenience. So, isa-isahin natin. Kapag sinabi lang na random sampling, ay random. So, pwede kayong magbunot. Halimbawa, ah, halimbawa sa klase ko, ganyan. So, halimbawa, may 1, 2, 3, hanggang 40 students. Tapos, magra-randomize ako kung sino yung pipiliin ko sa kanila. So, pwede akong gumamit ng um, yung roleta, pwedeng Excel, pwedeng ipasulat ko yung pangalan nila sa piece of paper, tas ilalagay ko sa bowl. Ayan, tas lalagay ko dito yung mga piece of paper, tas bubunutin ko. Ayan. So, any method na random. So, kapag random sampling, every member has an equal chance of being chosen. Ano naman kapag sinabing stratified? Kapag sinabi natin na stratified, the population is divided into subgroups or strata before sampling. Then, from each stratum, the samples will be randomly selected. So, halimbawa, ito yung population natin. Ito. Yan. Yung population na yan, i-divide natin depende sa characteristic na gusto nating i-ano. So, depende sa characteristic ng population. So, halimbawa, yung mga blue na tao, yan. Halimbawa, by color yung pag-ano. Yan.
So, dito napunta yung mga kulay blue, dito yung mga green, 'yan. So, ang tawag dito strata or kapag isa stratum, 'yan. Tapos, paano yung ano, ang stratified ay random sampling pa din siya pero medyo mas ano, mas organized. 'Yan. So, dito sa random sampling, ang gagawin ninyo diyan ay halimbawa, ilan 'to? Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito ay 10. Ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, dito sa unang strata, meron tayong 10 tao. Dito sa pangalawang strata, may 12 na tao. Sa pangatlong strata, may 8. Sa pang-apat na strata or stratum pala ay 10. So, depende sa inyo, pwedeng halimbawa gusto na ay pantay-pantay yung sample, tiga-apat. O kaya naman gusto nyo ay halimbawa ang total nito 'di ba ay ilan 'yan, 30, hindi pala, 40, 'yan. So, ang total niyan ay 40. So, halimbawa gusto mo ay, um, 10%, at basta 'yun i-di-divide mo. Halimbawa ay 20% manggagaling dito, tapos halimbawa ay 24% manggagaling dito, halimbawa 16% manggagaling dito and so on. So 'yun, magra-random din kayo ng pagpili ng samples from each strata. Pero basically, ang sinasabi lang dito ay lahat ng strata makukuhaan ng sample. Dito kasi sa cluster sampling, magkamukha sila nung stratified pero dito ang pinagkaiba, halimbawa, nag-cluster na kayo dito. So merong 6 na cluster dito. Yan, 5, 6. So 6 na clusters. Ngayon dito, ang gagawin ninyong randomization ay yung buong cluster. So, ay, wait. Ayan. So, dito, ang gagawin ninyo, yung buong cluster, yung ira-randomly select ninyo. So, halimbawa, meron ditong 6 na cluster. Tapos, halimbawa, nilagay nyo sila sa ruleta. Ganyan. Ganyan. So, yung cluster 1, cluster 2, 3, 4, and 5, and 6. Tapos, and, tsaka kayo pipili ng, halimbawa, ay 3. So, halimbawa, napili nyo yung cluster 1, cluster 4, tsaka cluster 6. So, yung clusters 1, 4, and 6, yung buong cluster 1, buong cluster 4, buong cluster 6, sila yung respondents or sila yung sample. So, yung etong cluster na to, wala kayong kukunan na sample from that, walang sample dito, walang sample dito. Unlike sa stratified, lahat ng strata makukuhaan ng sample. Dito sa cluster sampling ay hindi. Yan. So, meron mga clusters na walang sample. Okay, so sana malinaw. Next naman ay systematic sampling. So, sa systematic sampling, ililista ninyo yung mga samples or yung population, tapos magsaselect lang kayo based dun sa position. So, halimbawa, meron akong 40 students. So, ililista ko yung mga pangalan nila. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on hanggang 40. So, halimbawa, ang number 1 student halimbawa ay si De La Cruz. Number 2 student ay si Cruz. Number 3 student ay si Santos. And so on. So, halimbawa, every K, yung pang K, o kaya halimbawa sabihin ko ay every third student, sila yung isa-select ko as sample. So, sino yung every third? 1, 2, 3. So, ito. Tapos, 1, 2, 3. Ito. 1, 2, 3, and so on. So, yung mga pumapatak sa kada third na bilang, sila yung sample. Yun yung systematic sampling.
Ang convenience sampling naman, samples are chosen based on whoever is easiest to reach. This is the least reliable method of sampling and must be avoided as much as possible. So, ang convenience sampling ay ginagawa lang kapag wala na talaga. Pero as much as possible, kailangan ay iniiwasan siya kasi prone sa error ang convenience sampling. So, halimbawa, anong itsura ng convenience sampling? Halimbawa ay gusto nyong mag-survey sa students ng Lunagoko. Tapos, ang survey ninyo magtatanong lang kayo, what or ano, hindi na lang. How much is your weekly allowance? Weekly yan, weekly allowance. Okay. So, yan yung gusto mong malaman. Ibig sabihin, ang variable mo ay weekly allowance. Tapos, convenience something ginawa mo. Meaning, halimbawa, pumunta ka lang dun sa unahan, sa may registrar, tumayo ka dun, tapos, nagtanong ka lang kung sino yung dadaan. Yun. So, kung convenience sampling yun, tumayo ka lang doon sa gilid ng registrar, tapos kung sino yung dumadaan, tinatanong mo, magkano ang weekly allowance mo, tapos tsaka mo na nire-record. Ayan. So, convenience sampling siya and prone sa error kapag ganun. Ayan. So, yun yung sampling methods na pwede nyong gawin kapag magre-research kayo. So, pinaka-common ay random sampling. Next, descriptive versus inferential statistics. So, kapag sinabi natin na descriptive, so kung maalala ninyo, i-discuss pa to in depth sa coming week. So, ito ay overview lang. So, descriptive ay next week, inferential ay the following week. So, kapag sinabi natin na descriptive statistics, it deals with methods for organizing, summarizing, and presenting data. So, pagdating sa descriptive stat, wala tayong no assumptions or no conclusions. Kung ano yung data, pinapresent niya lang. Ano naman yung inferential statistics? Meron na tayo ditong generalization based or prediction based dun sa sample natin. And so, under ng descriptive statistics, so ito din yung pag-aaralan natin sa descriptive stat. Meron tayong measures of central tendency, yung mean, median, and mode. Ang sinasabi lang nito, single value representing the center. So, saan ba nagkukumpulan yung data? Yun lang yung sinasabi dito. Next, measure of dispersion. Kapag sinabing disperse, gaano ka hiwa-hiwalay yung mga data. Kasi halimbawa, nag-measure kayo ng data. Halimbawa, yung nga, yung sa weekly allowance. Tapos halimbawa, yung weekly allowance na nakuha ninyo ay isa ay 100, tapos isa ay 1,000, tapos isa ay 2,000, tapos yung isa ay 1,500, tapos yung isa ay 50. And so kung mapapansin ninyo, may 50 tapos may 2,000. Sobrang magkalayo. In other words, dispersed yung data. So, malaki yung effect niyan pagdating sa conclusion. Yan. Ang relative position naman, yung position ng mga variables or attributes relative to each other. So, meron tayong z-score na tinatawag, percentile, decile, at saka quartile. So, pag-uusapan natin kung paano kinocompute yung mga yan. Tsaka dito sa range, dispersion, merong range, variance, tsaka standard deviation. So, pag-uusapan natin ng lahat ng yan in the later weeks. Next naman, inferential statistics. So, dito, nagtetest na tayo ng hypothesis. So, meron na tayo ditong hypothesis. Tapos, tinetest natin kung yung hypothesis ba na yun ay kayang patunayan or kayang i-reject nung test na gagawin ninyo. So, meron tayong mga inferential tests na ginagamit. Ang pinaka-common ay t-test, tsaka ANOVA, tsaka Pearson's R. Yan. So, pag-uusapan natin lahat ng yan, ituturo ko sa inyo kung paano sila ginagamit and kailan sila ginagamit. Yan. Causation versus correlation. So, important din na malaman ninyo ang pinagkaiba ng causation at correlation. So, sa causation, cause. Ang certain variable, nagko-cause ba siya for another variable to happen? Halimbawa, yun nga, example natin. Ang income ba ay nagko-cause for a student to drop out? And so may cause and causation yun. So pwede kayong gumamit ng t-test at saka ANOVA.
'Pag correlation naman, mine-measure niyo lang yung strength at saka direction. Ibig sabihin, kapag ang income ba ay mataas, ang dropout rate ba ay mataas din o kaya naman mababa, 'yan. So, direction, 'pag pataas yung income, pataas din ba yung dropout? Or kapag pataas ba yung income, pababa ba yung dropout? So, direction. Tapos ang strength naman ay kada increase sa income, ano yung effect nun sa dropout rate, 'yan. Ayan, so yun lang yung topic natin dito sa lecture na 'to and sana naunawaan ninyo kasi, sabi ko nga meron tayong long quiz sa, ah, next meeting 'pag nagkita-kita tayo. So ito yung i-review ninyo, ito yung lahat ng diniscuss ko dito sa lecture na 'to and lalabas 'to dun sa long quiz natin. So it's important na kaya ni-record ko 'to para mapaulit-ulit ninyo kasi yung mga diniscuss ko na 'to ay papaulit-ulitin natin sa buong midterm. So, kailangan kapag binabanggit ko yung words, halimbawa, sabi ko ay discrete. So, dapat alam niyo na yun. Ano ibig sabihin ng discrete? Yan. So, kaya may long quiz tayo sa kapag nagkita-kita tayo. So, make sure to study and, and yun lang. And quiz sa this coming week. So, yun lang and thank you.